But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God resteth upon you. On their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified. But let none of you suffer as a murderer, as a thief, or as an evildoer, as a busybody in other men's matters. Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on his behalf. For the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? And if the righteous scarcely be saved, where shall the godly and the sinner appear? Sabay-sabay. Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing, as unto a faithful Creator. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na pagpapalain niyo, Lord, as we end this year. Kami po naman ay papatuloy pa rin sa inyo, Panginoon. Ito po yung aming celebration na nagawa namin every week, actually pagkakataon na kayo po ibibigyan nyo. We celebrate your word, your word, Panginoon, yung katuwiran din, katotohanan. In contrast, Panginoon, sa sanlibutan, I pray na makita rin namin yung pagkakaiba namin sa iba, at itong topic at hand ay masettle na rin po, Lord. Again, the conventional, hindi rin po kami sa iba dito, but may certain liberty ang bawat isa, paniwalaan, but ito po yung position namin officially. Ito po yung ito namin bakit, at kayo naman po yung may task, of course, as we see na ito rin po yung gusto niyo, Panginoon, sa aming buhay. So yun lang po, Lord, kayo magpalagi. Maraming salamat sa napakaraming blessing for this year. We look forward to many more blessings and guidance, protection, Panginoon. Kayo po malati. In Jesus' name we pray. Amen. Ano pala eh. Good morning po sa lahat. Good morning po. So, excited ba kayo? So, ako lagi ang excited, pero minsan kaedad na rin, no? So, tinabalik ako yung mga preaching ko nung the past 6 years, 7 years. Andun talaga yung passion natin sa church, no? So ako personally, and then may papasa sa inyo kung kayo ay on board, no? Anyway, mga ako ng Thursday, tsaka nung ang topic natin ngayon ay Christmas na naman. So actually hindi, no? Parang ganun na rin, pero hindi doon. Hindi confined doon, okay? Papalawakin natin, parang ginawa natin last time. So dito lahat ng aking mga sama dito, Loy. Thank you, bud. Dito yung ating mga outline, para lang pa sa mga bago. Malaman nyo ating position dito. Nasa inyo naman kasi yung magte-take din yung sariling position. Ngayon, parang nakapansin ko, dumadami yung Baptist na nagpapasko na rin, Christmas tree, Merry Christmas. And alam ko hindi ganun before eh, pero kahit sa diadem, ang alam ko official ng pastor dyan ay ang mga bago ako doon, talagang yan, against tayo dyan. Pero naalala ko kasi mayroong kaibigan si pastor doon na taga-Amerika na naalala ko rin, hindi ko makakalimutan kasi hindi ko magamit ng hindi King James. Pero of course, sinabihan, kaya nung pumunta ulit, King James na ginamit. But anyway, yun, so nag-preach siya about Christmas. Ano pa yung niya eh. So syempre ako tinitingnan ko rin kasi nga naman, bakit naman tayo mag-iiba kung di naman kailangan? Amen? Pati yung mga sinusundan ko, pinapakinggan kong preacher na iba, botong-boto sila dyan, talagang all out sila sa Christmas at galit sila sa mga ayaw sa Christmas. Okay, iba naman, siyempre may liberty dyan. Amen? Ating mga Baptist especially. Kaya ang title natin ngayon, pero bago pala yan, balikan ko muna yung
Hindi, title muna ngayon, Kailangan Magsaya. Alam niyo na sa kinuha yan. Medyo nabanggit ko last time yan. Yung ano, di ko nga, hanapin ko pala yun, yung SM. Yung lyrics, okay ba? Sino kumanta nun? Yano. Yano. SM. Ang spelling ng SM is SM. Okay, hindi ko pinapromote si Yano ha, pero may nakuha siyang ano dito eh. Kumbaga, pathos or parang ayun na, kumakanta na. Ang title natin ngayon, Kailangan Magsaya? Question mark. Ibig sabihin ng kailangan talaga, di ba? Subtitle natin, Celebrations and Revelings Examine. Okay? So, parang mukhang 5 points lang to pero mukhang malamang aabot tayo ng hapon. But anyway, ito yung ating mga outline before. Ito di tayo mag-uumpisa. And every year, tinitingnan ko naman yung topic. Kung mali tayo, di mali, di magbabago tayo, di ba? Kung wala nang pala masama doon, di Obviously, Santa Claus, mga Baptist, alam na kasi nangalingan yan. Okay? Pero sabihin ko na sa inyo, yung mga nakita kong sinasakyan ng iba, may mistletoe din. Alam mo yung mistletoe? Decoration, wala namang Santa Claus, pero may magandang plant eh, yung kulay red. Christmas plant ata tawag doon. Gusto ko rin yun except for Christmas, pero ang ganda eh. So sa alala, maraming ganun yung plant eh. Pero hindi ganun exactly. Anyway, balikan natin yung mga from the muna, pinakaluma, no? So para maalaman din natin yung magandang tag dito. Yung take natin, kayo individually. Kasi Merry Christmas ka ba? Again, nasa inyo po yan ha. Lahat naman dito, wala tayong pinipilit. So tingnan nyo lang kung totoo, gaano ka totoo, or what. In-adapt nyo as you please. Kasi again, lahat naman tayo may sarili pananagutan. Kung yung makakatulong sa inyo sa palagay nyo, i-adapt nyo. Yung una po, last 2019. Okay, so nagsimula yung church nito, 2018. Pero wala muna akong 2018 kasi hindi ko naman alam. At alam ko nga, ibang pinapakinggan ko is iniwala sila dyan or nag-celebrate sila. December 25. Okay? Pero, ito, so 2019, ang title po nun, Christmas, the Good, the Bad, and the Ugly. So actually, ito pala kuha na yung dapat natin matutunan. Ibig sabihin, by the way, medyo pelikula pala daw yun. Hindi ko alam, pero yung the good, the bad, and the ugly, ano yan eh, madalas yan gamitin kung saan-saan. Para distinguish mo, kasi may mga bagay, may mga topic na may maganda naman dyan eh, kaso may pangit. At yung hindi lang pangit, may mas pangit pa. So parang kinakategorize mo, tingnan natin kung saan tayo. Hindi yung Christmas, pangit, Christmas, okay. Ano masyadong generic ba? Na hindi mo alam na pag naniwala ka sa isang bagay, for example, naniniwala ka sa lahat. Okay? So may mga bagay na kailangan natin distinguish, itemize para nagkakaintindihan tayo. Amen? Kaya yung mabilis ko lang outline, syempre yun na nga, the good, the bad, and the ugly. So dinescribe natin yung maganda, okay? Of course, we acknowledge na may mga ganda dyan. Of course, Jesus yan, birth of Jesus. Syempre, nasa Bible naman yun. At ang maganda na alalahanin. So again, ang against lang ako doon yung, of course, marami ng pagan influences yan. Hindi naman tatanggi yan. Pero pag ni-research mo daw, talagang debate pala yan. Mahihilo ka. Sa totoo lang, kaya nga natin tinatakel to halos every year. Kasi hindi mo pwedeng sabihin hindi ka maapektuhan as a Christian. Amen? So tatanong ka, basta ba't wala tayong parol? Wala tayong... Diba? Parang gusto ko rin magsabit ng ano man yan, sabit mo. Nasa iyo naman yan eh. Diba? Gumastos ka pa. Nasa iyo. Kaya inaaral natin. Okay, so the good. So maganda naman yan. Maganda rin mag-isip tayo. Dapat every time eh. Pag nag-pray ka nga, dapat naalala mo si Jesus. From birth, hanggang from eternity past, hanggang nag-soul winning ka. Sineshell mo yan eh. So magandang alalahanin. Pero sabi nila, anyway, sinasakyan ko din, magandang at least sa buong mundo, mayroong isang
araw ba, no, na sineselebrate yan. So, lalo nga doon sa Pilipinas, sabi nila, October pa lang, kumakanta na si Jose Marichan. Mga ganun eh. Tsaka si Mariah Carey. So, yung iba natutuwa doon, yung iba hindi. Siyempre, iba against, iba sobrang against. Of course, yung atheist, tsaka yung mga Jehovah, ganyan. Anyway, ano ako doon, on board ako doon na kahit paano, di ba? Kumbaga, nakikilala ng mga bata, hindi nila kilala si Jesus. Makita nilang bakit may gano'n? Ano daw yung Pasko? Yan, di ba? Parang gano'n nakaka din. Okay. Din, kaya hindi tayo sobrang against. Ang ginagawa ko lang, parinig lang ako saglit. Gano'n lang sa Facebook ngayon, gano'n lang yung sabi. Hindi ako all out against na. Kasi alam ko may misinterpret ka rin eh. Bakit ka pa... Hindi okay na rin, bahala sila. Okay, so for many, yun na yun, sa the good, may maganda, may masama. Ang masama dyan, madalas, puro pera, ganyan yan eh. At of course, may mga pagan, di ba? Mga pagan influence, Santa Claus. Ngayon, yung Christmas tree, debate rin yan. No? Pero ako, malinaw sa akin yun, Jeremiah yun. So, pero sabi nila, Jeremiah idol siya. Totoo yun na idol. Pwedeng idol yun, pero literally, sinabi ng puno na dinadala mo sa bahay, pamilyar, puputol daw ng puno, lalagay sa bahay, lalagay ng dekorasyon. O totoo naman, minsan sinasabi yung kahit puno yon ginagawang idol yun. Alam niyo na idol yun sa Catholic. So, pero pwede rin puno eh. O paano yan? At hindi naman nagkataon lang, meron talagang gumagawa nun. Yun na, Christmas tree. Pag dinano mo yung roots niyan, kaya siya may mga celebration, yung mga Europeans na nung Diyos ang naalala nila. At yun, ganun ginagawa nila every year. At yung time din na yun, winter something. Nagkataon, ang daming debate. But I believe ako, sumakto eh. Sumakto, sobrang sakto na parang hindi nagkataon yun. Amen? So, anyway, and then ugly, ito na. Yung ugly is yung talagang baliktad na. Sa halip na magkaroon tayo ng kalayaan, yung iba halos pinipilit na tayo. Diba? Sabihin lang, happy holidays, sa atheist din yan. Eh, paano nga kung di sinasakyan yan? Kaya kahit sa opisina, ganun. Daw nagulat ako kay Netanyahu, Merry Christmas din. Nakita ko lang. Kaya nga, alam ko mga Hudyo against kay Jesus. Ba't nila sinusupport tayo Merry Christmas? Kasi nga, pinopondohan ng Amerika yung gera nila, kung di nyo alam. Binibigyan sila ng ayuda niya. Napakalaki ng ayuda niya. Mayaman na bansa na yun. Ba't binibigyan ayuda? Bakit? Pag-isipan nyo naman hindi. Politika yan. At pera-pera. So obviously, I believe yun. Kaya sinasakyan nila Merry Christmas. Ibig sabihin, hindi sila na-offend doon. Kasi yung Christmas, masyado nang malayo kay Jesus. Hindi ako naniniwalang wala sinabi si Netanyahu about Jesus. Kasi offended mga Hudyo dyan. Amen? So yun lang. And then the second one is, ang dami nito eh. Unahin ko na nga lang tong last year, no? So, ang pinaka natin, January na po to. May kinalaman pa rin celebration, pero ang title natin, Celebrate the Lord. So, inilalayo natin yung parang ngayong umaga, ganun din gagawin natin, natapon. So, sa halip na worldly, so again, di man napakasamang sumakay minsan sa mga Mother's Day. Hindi naman napakasama, pero mas maganda, i-focus natin sa Panginoon. Kasi pag sinabi celebrate, talagang, woo! Parang ganyan, di ba? Alam niyo naman ginagawa sa libutan, di ba? Kahit nga mga birthday nyo minsan, hindi ka pwedeng utusan pag birthday nyo. So parang gusto mo magsaya for that day, sa akin to. Di ba? Kasi iba, walang bumabati pa sa Facebook. Sabihin, happy birthday to self, ha? Eh, may reminder na ngayon kung may talagang gustong bumati sa'yo, talaga naman. Kaya celebrate the Lord, the holidays and holy days. Yun yung natakil natin last time. Mga points natin, of course, recognize the Lord is all-powerful, well-documented ang, ang Panginoon. Okay, so ibig sabihin, may dahilan tayong i-celebrate. Unlike, kunwari, Christmas, December 25 pa lang, pinagdedebatihan na. Okay, tapos, on board ka dyan. Pero ang Panginoon, talagang dapat natin celebrate kasi well-documented, and then, praise correctly done, confirmed by the Lord, miracles, and yet,
practical. Yan yung mga points natin. So, nasa YouTube yan, Rumble, kung gusto nyo. Pakinggan nyo. And then, ano ba ako? Then, last year naman. Hindi, last year din, no? December. Ito kasi is sa January. You celebrate the Lord. And then, December last year, title is, It's Okay to be Different. So, medyo generic to, hindi lang celebration. Pero, mamaya matatouch din natin to. Meron tayong point na ganito. Kasi nga, parang minsan nakikipag-Christmas ka lang. Kasi, anong gagawin ko? Lahat sila Pasko, di ba? Parang ganun. Kaya yung point natin is, okay lang maging minsan different, hindi yung maging different lang for the sake of different. Pangit din naman yun. Ay, lahat sila black hair, ako, magpupula ako. Pangit naman yun. Pero yung minsan, kailangan nating maiba kasi may malalim ka talaga sa salita na Diyos, ayaw mong ma-offend ng Diyos kahit sa maliit na bagay. O paano yun? So, huwag kang matakot na maging iba. Meron tayong 7 points. So, sabi dito, we are peculiar treasure if we obey and keep His commandment. We are different in a superior and better way. This is the Lord's doing and choosing. Nakita natin sa mga points natin sa Psalms. The Lord assure us of it. So, siniguradong talagang iba tayo. So, tanggapin mo na iba tayo. Okay? And the Lord will purify us. We are compared to treasures of kings. Kung ang treasure napaka-common, hindi na treasure yun. Amen? Kaya mahalaga yung ibang bagay kasi talagang kakaiba. Kahit nga mga kotse minsan, limited edition. Mahal na dahil lang hindi gumawa ng maraming gano'n. Ano naman? Alam niyo ba yun? And then, last is we are chosen to praise the Lord that He be praised indeed. So, 1 Peter din yun. Okay pa ba kayo? Introduction pa lang, ha? So, kasi nga, I believe, na importante rito. Last na ba to? Second to the last. Yun, so dalawa na lang. And then, last, 2021, bumalik tayo sa 2021, Enchantments of Christmas. Alam niyo, enchantment, parang minamagic ka, parang kinukulam. So, I believe, kaya maraming na-enchanted dyan, kasi magaling talaga yung pagkagawa eh. Ikaw ba naman? Amen? Ito yung mga pelikula nga, puro kahit mga 80s, nakikisakay eh. Kasi nga, kumikita sila, si Mariah Carey, kilala nyo ba yun? Naniniwala ba yung Kristiyano yun? Sa itsura pa lang. Ba't may Christmas album siya? Kahit sino ngayon may Christmas album. Kasi talagang alam nila, pag nag-click yan, para silang si Jose Maricha, tanda ka na, kumikita ka pa dahil sa mga royalty lang yan. Kikita ka dyan, kaya kasi nung loko-loko may Christmas album. So I believe, mga points natin last time, enchantments of Christmas is number 1, 3 lang to. Realize the truth. Ganyan yan, paano ka makakawala pag ikaw ay na-enchant? Ibig sabihin, kahit ano ko lang sa games. O kaya ako sabi nga sa'yo, natuto ako mag-Yossi dati, di ba? So, kala ko, cool ako, pogi-pogi ako eh. Na-break ko yun, di pa ako naligtas nun, pero na-break ko yun. Kasi mga 2 taon pa lang naman ako nun. Na-realize ko lang katotohanan na alam ko nang masama sa yun eh. Pero nasa utak ko nun, wala lang eh, ang dami nga nag-Yossi. So hindi ko na alam yung long-term effect nun, yung katangahan ko rin, no? Pero isa sa mga, kaya ako na-break yun, na naalala nyo, sinakalala. Paano ko na-break yun? Ayoko na yan! Yung mga matagal na dito. Medyo, pero ano pa? Yung talagang nagsawa, hindi. Yung may nabasa lang akong article lang sa Reader's Digest. So yung Reader's Digest dati, maganda yan eh. So in-examine nila yung, hindi nga lang yung health risk eh. Ang in-examine nila kung paano tayo niloloko ng mga tobacco company. Alala niyo nun, yung pelikula na may tabako bandang uli na parang magkakaroon doon ng part 3 ngayon si Will Smith, yun yung alien. Malapit na. Ano ba? Independence Day. Alam niyo Independence Day kasi medyo matagal 1999, so may article sa Reader's Digest, sabi ko
Ibinabasa ko, alam nyo ba na merong proof na yung tabako na bandang huli, sabi nga, yung isang bida doon, yung kesyo, yung papel niya is para scientist. Hindi nyo na alam yun, no? Hindi siya nag-iossi kasi nga, ano siya eh, nerd eh. Magkakasakit ako dyan eh. Bandang huli, alam nyo ginawa niya, nag-iossi na siya. At alam niyo mga napakamahal ng mga cigar na yon, ginagawa nilang ano yan, Victory cigar. Ano yan? Narinig yun na ba yun? Marketing tool yun. Parang diamond daw. Kaya lahat ng tao halos magpapakasal may diamond. Kasi minarket nila yung produkto nila na dapat meron kayo nito. Naintindihan nyo? Pati yung Milo everyday. Bakit lahat yan yaman ng Milo? Kasi ang inano nila, kinampaign nila, malusog to, kailangan mo to sa umaga para meron energy. Kaya ngayon, Milo, di pwedeng wala, di ba? Nasa namin kape ko pala. Okay. Yung kape, totoo to, na merong nagbibigay na yun. Pero ganun din naman chocolate. But anyway, asa na ba ako? Yung kay Independence Day. Yun nga, minamarket nila, ibig gustong sabihin, niloloko pala tayo. So, nagkabayaran daw yun, sabihin. Walang kaplano-plano yung director, writer sa tabako. Okay? Kaya sabi, uy, maganda yung pelikula, mananalo. Maraming manunood niya na. E di yung Tabako Corporation, ipakita mo lang itong produkto, bibigyan ako ng maganyang halaga. Siyempre, di nila gusto malaman ng tao yun, pero may ebidensya, talagang nagkabayaran. Kaya ngayon, yun na. Bidang-bita yung tabako ngayon. Kahit di ka nagtatabako dati, nanonood ako yung defense niya yun. Sarap pala magtabako. Ganun yung higing ano mo, conclusion mo. Right? So yun, napahinto ako doon, natauhan ako. Sabi ko, niloloko tayo ng mga to. Sa lahat ng ayoko, niloloko ako. Alam niyo ba yun? Lagi nabanggit sa inyo yan eh. Kahit naman sino, di ba? Kaya kahit ayoko na nito, naitigil ko yun. Sabi, pag niloloko pala tayo nito, lalo ngayon, alam na alam, ganun din yung alak. So, kaya sabi ko, break loose from the enchantments, kaya realize the truth. Kung talagang yung, miss na miss ko yung Pasko, syempre may medyas, gusto ko marinonasan din ng anak ko yun eh. Ako dati, saya ko nung ba, niloloko ka lang, niloloko ka ng magulang mo. Gumabaho pa yung medyas. Pero, di ba? Mabibili mo sa ano, talaga naman pag Christmas, lahat ng produkto, pati National Bookstore na walang kinalaman sa medyas, nagkakaroon ng medyas. Kasi sinasakyan nila yan kasi, yun nga, may enchantment yan din. So, paano ka mag-break loose dyan? Realize the truth, do not comply. Okay? And then fight the lies. Importante yon. Kasi pag nilalabanan mo yung kasi nung nagre-research ka na, lalo ka mapapalayo dyan. Okay, yun yung points last time. And then last is yung, hindi to last, pero 2022, ang title naman is Christmas Wars. Okay? Naalala nyo pa yan, ha? The birth of Christ does not equal Christmas. Nilinaw natin yun kasi iba, galing ka sa Christmas eh, si Jesus pinanganak dyan eh. Iba yun. Yes, pinanganak si Jesus ng hindi December 25, wala nakakalam. At malamang nga hindi. Pero bakit para may gera? Kasi, ano yan eh, talagang focal point yan. Pag ganyan ay naging kilala sa buong mundo at talagang tama yung celebration, positive yun. Maganda yun. Pero, ang opposite niyan, pag yan ay nabastos na, kahit si Mariah Carey, Christmas, sinakyan ako sinong loko-loko yan, mawawala yung message, mabastos yung ang Panginoon. Okay, kaya wala akong maraming points, no? Pero interesting ko na abutan nyo yun. Ang ginawa ko lang is yung meron tayong kaibigan na magaling na preacher, kaso yun nga, pabose sa Christmas. Ang ginawa ko lang, tinake note ko lang yung mga argument niya. Okay? Ito yung mga strong point niya, inisa-isa ko sinagot natin. Okay? And then, syempre, agree tayo sa ibang bagay. Si Santa Claus, syempre, lahat ng Baptist, loko-loko ng mga ano dyan eh. Maniniwala dyan eh. And then, so pati yung anti-gift, no? So sila, siyempre, masama naman pagbawal mo, kaya nagbigay tayo ng gift. Sa akin nga, nakatanggap ako eh. Amen? Nagulat ako eh. Wow, salamat So huwag mo masamain yun. Huwag lang,
Mag-exchange kasi parang inaasahan mo na rin. So, in a way, pero actually, meron ding, may mga pagan practice din na sabay ng Christmas niyan. Kaya medyo, ano din ako dyan. But anyway, any time of the year, walang masama doon. Amen? Kung wala kang in-expect na ano ha, unbiblical. So, sinagot natin, hindi ko na sagutin to kasi napakahaba eh. So, pero again, pwede nyo tingnan sa YouTube, Rumble, Christmas Wars. Again magaling yung preacher na yung kaso, nakita natin yung kahinaan ng kanyang mga sagot. I believe, dahil nga masaya eh. Sakin na natin to. Pinaglaban niya kasi masaya. Parang gano'n nangyari. Okay, so tapos tayo sa mga ating previous ano. Ngayon naman, kuha lang tayo ng... Hindi, kahit tapusin ko na to. Para mamaya bago tayo. Title natin, Kailangan Magsaya. Tignan muna natin yung yan oh. Para... Tingnan natin lyrics. Ako hindi ako kakanta kasi... Ako mapakanta rin kayo eh. Sabi niya, patingin-tingin, di naman makabili. Patingin-tingin, di naman makapanood ng sine. Yan. Walang ibang pera kundi pamasahe, kawawa. Nakayanan ko lang pambili ng 2 yosi pa. And then paamoy-amoy, di naman makakain. Busog na sa tubig, gutom ay lilipas din. Patuloy ang laboy, walang iisipin. Kailangan magsaya. Yun. Kaya andun siya, kailangan niya magsaya. So mayroong urge ba? At pamilya tayo dito, lalo mga bata. Pero habang tayo tumatanda, hindi tayo dapat ganun. Ba't ka nasa? Kasi kailangan magsaya eh. Kahit napipilitan ka na lang. Kaya iba naman, si Bad, naalala ko si Bad, ng mga unang ano namin yan, ano talagang makwento yan. Kasi gusto niya masaya eh. Okay naman sana yung masaya. Kaso medyo OA na kasi minsan pag, di ba? So ako gusto kong masaya pero minsan hihintayan eh. May pagkakataon na biglang may ano, di ba? Katulad kanina, ano na natin yun eh, ang memory chapter. Parang nakagawian na natin. Pero nung naalala ko, nung narinig ko na kayo mag-quote, saya. Ang saya ko. So yun yung, pero ano yun, hindi mababaw yun, di ba? Malalim yun. At again nga, yung ulitin ko happiness is not a goal. Parang dapat yung happiness, di yan dapat goal. Parang katatapos na natin, di ba? Masaya ka ba? So yan ay byproduct na lang. Kung may ginagawa kang bagay, minsan malungkot, minsan boring, pero kailangan mong gawin. Gawin mo lang. Trabaho man yan, sa pamilya mo. Pero yung kasiyahan, magiging byproduct. Minsan meron, minsan wala. Gusto natin meron, pero huwag mong ipilitin. Amen? Kaya iba, kaya nauso yung mga comedy show eh, di ba? Gusto kong magsaya. Itbulaga, ganun din ang ano, di ba? Nasabi nila, buong bansa, Itbulaga. Basta yun. Kailangan magsaya. Anyway, tapusin ko lang to si ano ha. Kailangan magpahangin. Nakakainip ang ganitong buhay. Okay? Paulit-ulit yun. So, kaya gusto ko ito. Parang huwag natin gayahin. Yun yung conclusion niya mamaya. Okay? Gumagawi na, ako iuwi na. Tapos na ang saya, balik sa problema. At bukas ng umaga, uulitin ko pa ba ang kahibangan na ito? Sa tingin ko, hindi pa sinabing hindi eh, no? Sa tingin lang niya. Kasi ganun yan ba, may gusto kong gawin na ayaw mo, dapat gawin, pero SM tayo, kahit anong gagawin mo doon, wala lang, papahangin. Kaya ako, iwas na iwas ako dyan kasi nakapagastos ako eh, mga bata. Tapos ayaw nang umalis yan. Yun, nakakainip ang ganitong buhay, nakakainis. Nakakainip, nakakabaliw. Di nakakaaliw ang ganitong buhay, nakakabaliw, di nakakaaliw. No. Tapos, so, kailangan magsaya. Tanungin natin, sarili natin. Bago ka, ayan, bumili ng paputok, kasi lahat nagpapaputok eh. Kahit si daddy dati, ganyan yan eh. Kasi nga naman, may kunti kang pera, di ba? Lahat bumibili. Madadaan ka lang kung saan-saan dyan. Umaapaw yung, ganyan na mga marketing ano dyan, di ba?
Ba't ako di bibili? Oy, walang bibili. Oh. Nakabili nga kahit konti. Yan. Kaya, ang objective natin that the brethren may rejoice in the Lord, not only in much reveling. Ito po yung term natin ngayon. Keyword natin, dalawa, na medyo na ano kayo doon kanina, no? Sa pagbasa. Ang tawag po dyan is revel. For the time pass of our life may suffice. Yung pala, suffice din, no? Suffice us to have wrought the will of the Gentiles when we walk in lasciviousness, lust, excess of wine, revelings. Sinabing reveling, actually may mga maling ano dito na naman sa... As usual, tinitingnan ko yung ChatGPT. Makakuha lang ba ako ng ano mga sermon na nakukuha nila sa labas. Yung reveling, parang yung salitang usury, alam niyo usury, yung pagpapautang, binago nila yung meaning nun. Sa mundo, kaya okay lang ng pautang, kasi nga maraming nagpapautang, mga nangungutang. Sa Bible, ang sinabi lang usually, nagpapatubo. Sila ngayon, ang ginawa nila, hindi, pag excess yan, masama na. Pag hindi naman, hindi masama. Hindi ganoon ang Bible definition. Pag sinabi, basta nagpatubo ka lang, masama na. Amen? Kasalanan na yan. But anyway, reveling. Tingnan natin kasi, alam ko na, pati ang ano to pati spelling na iba sa King James is double L. But anyway, tingnan natin. To take part in a revel. Ano nga yung revel? Intense pleasure or satisfaction. Masama ba yung ano? Nasabi dyan, wild party. Di ba ganyan? Yan ang gusto ng iba. Sabi nila, work hard, party harder. Mga gano'n. Kaya, mga taga-opisina, gano'n yun. Sa amin, ako wala. Kung anong kalokohan nun sa ano. Alala ko rin mga bakla nung aming high school. Kaya Stephen, nag-Christmas party rin. Eh walang nakita ko yung mga picture eh. Puro kabastos ang ginawa niyo doon. Bata pa yan ha. Nakikita ko lang yung minsan sa mga adult ano. Diba Stephen? Ginagawa niyo rin ba yun? Ano mga games niyo sa Christmas party niyo? Pame, umattend ka ba ng Christmas party? Anong games niyo? Okay pa yun eh. Ano yung mga kabastusan dyan? Pinapa? Wala pa yun eh. Yung mga games na talagang ano eh. Yung Stephen na yung sabihin eh. Yung mga talong relay, yung kalamansi okay pa yun eh. Pero iba yung gahalikan pa. Okay ba sa inyo yun? Eh ba't nila gusto yun? Kasi nasaya. Ay, halikan yung ano. Ganyan yung mga lalo yung mga bakla. Yan ang gustong-gusto niya, kaya naalala ko sa amin, nung 4th year namin, meron kaming, alam niyo na, Christmas party din. Sino sa palagay niyong bumibida doon? Yung mga talagang gustong, yung mga bakla. Kaya nagsisi ako, matin-atin pa ako doon. Kaya may isa akong classmate ang di umatin eh. Ngayon, na-realize ko lang, galing nito ah. Dapat din naman, anong gagawin ko doon? Amen? Kaya kasi sabi ko lang sa inyo yan para makita nyo na ngayon, hindi ko never kayong pipilitin. Pero anyway, intense pleasure and satisfaction, ito dyan ibubuhos yun. Ngayon yung ibang mga talino, gagamitin din yun sa advantage sila. Amen? So iba, either magpapromote ng product, iba na magyayabang, diba? Diyan pinapasok lahat yan eh. So revel, kung di kayo pamilya dyan kasi hindi masyadong ginagamit yan, pero sa... Alala ko tuloy sa ano, huwag na. Kilala yan, revel. Pag sinabi revel, hindi yan rebelde ha. B yun eh. Ito V. Yan ay usually wild party. Pero actually, sa Bible, ano lang yan? Pagsasaya. Especially party. Yan. Kaya Christmas party. Hoy, ayun pala. Ang etymology, reveler. Literally to rebel. No? Anong kinalaman ng pagsasaya sa pag-rebellion? Sige nga. Naalala ko na naman yung joke sa ano. Ano yung binabasa ko? Magit ko kanina. Reader's Digest. Loko-loko rin to. Pero natatawa ako. Hindi ko makalimutan kasi. Kaya siya may pari daw. Sabi ba naman ng kanyang mga ano.
Oy, Father, mag-party tayo. Anong pwedeng gawin natin? Hindi siya pinag-iisip na, pare, kunwari lang ha. Hala mo yung pare, banal, di ba? Pero, yan ang ano ng sanlibutan eh. O syempre, walang inuman. Walang babae, walang... Parang naasal ba yung mga tao? Tapos sabi ng pare, oh, mag-party tayo ha. Walang ganito, walang ganito. Sabi ba naman ano? Ano tayo mag-party dyan? Gets nyo ba? Ngata na gets eh. Kasi parang gusto nilang gawin pag-party, yun talaga yung mga bawal. At alam natin yun, kaya yun, ngayon ko lang nakita eh. Doon pala kinuha yun, pag reveling, kasi mga rebelde, yung mga ayaw, yung mga bawal, gusto mong ano, kaya nga yung mga bakla nung ano, nagsasaya, okay lang sana yung sayaw, ganyan eh. Ay nako, hindi kontento yung mga bakla dyan. Puro kabastusan natin, hindi ko na inaasaha, wala naman nag-check, yung iba doon, may teacher naman kami doon. At ngayon ko na napagtanto yan. Kaya nga ito sabi, gusto na sa public school. Sabi ko, ate si Stephen, ano niya na yun, may utak na yan. Kaya kahit magastos sa ano, sabi ko, sige, diyan ka lang. Homeschool ka lang muna. Amen? At huwag kayong magalit sa akin mga anak, kayo homeschool kayo para kayong mga artista. Alam niyo ba yun? Iingatan kasi kayo. But anyway, wag wala ng pera, public na kayo. Pero, so sana nag-admin tayo ha. Reveling. So sana madagdag yan sa inyong dictionary, vocabulary. Yan. So ano naman yung rejoice? Ito yung hindi masama, no? Pero, unahin ko na nga to. Joy, masaya, give joy, gladden, to feel joy and great delight. So, ibig sabihin, may pagkakaiba yan no, sa reveling. So, merong distinction yun. Dapat natin makita yung boundary nun. Amen? Okay, naka 38 minutes na ako. Saan tayo? Sa Bible naman tayo ulit. So, tingnan lang natin yung mga... Ito'y mamaya ako pang point, pero tingnan natin agad. Kasi inano ko na to eh. Sinurvey ko na, napakarami rejoice. Pero, wala kang makikita dito nag-rejoice yung... Lalo ng Diyos sinabi mag-rejoice tayo, basta lang. Parang party nga, bahala ka na. Kaya tayo, minsan may games tayo, Bible pa rin. Diba? Doon, nag-enjoy ba kayo doon sa inyong ano? Ako nag-enjoy. Kaya nanalo si Ma'am Joan pala, ang daming mga bata doon eh. Nakita niyo yung picture ni Jared. Grabe acting eh. Hindi ko na isa-isa ito, pero isa-isa sa Psalms ha. Pero napansin nyo, laging kadikit nung rejoice the Lord. Lagi ito, sinurvey ko ito hanggang matapos eh. Thou shalt rejoice, thou in household, before the Lord thy God. Kasi hindi ka gagawa ng reveling dito, alam mong bawal eh. At may mga churches, mga churches po ngayon na talagang puro kalokohan na. Magugulat ka, ano, church ba to? Di ba? Parang concert house. Iba kaya iba naman kaya gustong makita sa ano kasi sila yung mga galing kumanta, sila yung bibida doon. Ang ano nila hindi ganito, stage. Walang pulpit na kahoy, meron lang maliit na ewan, papatungan lang ng kung ano. Tubig tsaka tablet, yan na yun. Ay, ganun lang yun. Walang pulpit of wood. Kasi talagang gusto nilang according to psychology, ng gusto ng tao. Kasi itong pulpit talagang naging ano na to eh, sa totoo lang, naging, alam mo tayong term, so parang simbolo ng biblical preaching. Alam niyo ba yun? So isa-isa natin to, rejoice in the feast. Sarap kumain, di ba? Pero, yung feast of the Lord ang tinutukoy din dito. Okay? So, lahat may kinalaman sa Panginoon. Ngayon, tignan nyo na lang sa bahay Pag may nakita kayong mali ako doon, pakita nyo rin kasi ayaw maging mali. Sa dami kasi nito, yung ibang nakita ko karamihan talaga, the Lord will rejoice for thee. Rejoice, O ye nations, with His people, for He will avenge the blood of His servants. So kaya tayo nagsasaya daw, pag tayo ay nagtimpi tayo, pag ang Diyos ginanti tayo, yun nag-rejoice. So hindi ganoon yung Christmas party, hindi ganun yung...
Iba yung rejoicing ng mundo, reveling. Anyway, tapusin ko na dyan. Kaya ngayon, tayo sa 1 Peter. Ano yung nakikita natin dito na dapat nating, paano natin iiwasan ngayon yung reveling at paano tayo mag-i-enjoy sa Panginoon. Yan. Okay, para tabunan natin ba? Kasi baka iba sa inyo, hindi ako pinatid ng... Ito nga, pinatid yung Stephen. Hala ka. Kasi naturuan ka na ilang taon eh. Okay, ayaw niya rin eh. Nakita ko yung mga picture nila, Stephen, nakaupo lang dun eh. Kasi nga, nagbabastusan na yung mga siraulo doon sa ano. Mga bata pa yun. Talong, relay. Ganun, alam niyo, tawanan talaga yun, pero kabastusan na yun eh. Eh lalo pa iba, mag-uuntugan naman na itlog, yung mga ganun, alam niyo ba yun? E di tawa ng tawa yung mga bakla ngayon doon. Binastos yung sarili mo, para kang tanga doon, hindi mo alam, nagloloko ka na. Kasi nga, reveling. Ano pa? So, ayun, saan ako? Isa-isayin pa natin to. So, number 1, paano tayo makakaiwas dyan? Eh, basta hindi ka makakaiwas dyan kasi pag hindi ka umattend, ano ka, KJ ka. Diba? Ayan ka, umattend ka ba? Hindi mo nakakaiwas dyan eh. Unless talagang matured ka na. Pwede yun. Ano nangyari? Okay lang yan, okay lang yan. Yung taas, okay. Pwede yan. Hindi yan official ano ng... Magtanong ka rin. Nasa inyo yan. Hindi ko pipilitin. Kung natutuwa kayo din, ano yung sabihin na pag natutuwa kayo sa ganun? Di ba? May something's wrong with you. Ganun din, personal pa rin yun. Kaya nga, hindi ko kayo masisisi kasi nasabi ko nga sa inyo, di ba, nung reunion namin, sabi ko, one last time. Atin ako dito, nag-sponsor pa ako doon. Eh, ano daw, makakatulong sa batch na, no? Ala ko naman, makakaano, pero hindi. Hindi papayag yung mga yan. Men? So, magandang testimony talaga yan. Kaya naalala ko yung classmate ko nun, hindi umatin yun. Kasi alam niya siguro, babae pa. Siguro sabi ng tatay niya, anong gagawin mo dyan? Kaya so sabi, hindi ganun kahigpit kasi. Anyway. So paano natin maiwasan yung mga yan? At kabaliktaran, paano tayo mag-enjoy rather sa Panginoon na lang? Eh minsan parang boring eh. Yun nga eh, kailangan mo mag-mature. So number 1, yun na natin tong chapter lang na to. Sabi niya, for as much then as Christ has suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind, for he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin. Ito. Yung iba, pag hindi ka sa Christmas, di ba kay Jesus ka to, ayaw mo kay Jesus, parang ganun. Eh kaso pag nagbabasa ako ng Bible, ganito nung tema lagi. Amen? Amen. And Jesus tell them to celebrate. May nakita bang ganun? Actually, wala kang makikitang ngumiti si Jesus. Alam niyo ba yon? Tumawa. Bakit? Ba't kaya? I believe, nakuha ko lang sa isang preacher, totoo naman eh. I believe kasi ni-reserve niya yun sa langit. Amen? Doon natin makikita talagang tsura ng Panginoon kasi nasa langit na tayo, wala nang kasalanan eh. Eh lang namang ngumiti siya. Anong ngingiti niya sa mundo? Amen? Siguro meron, pero again, hindi sinabi sa Bible. Interestingly enough. Kaya sabi, hindi mo ako makapaano dyan na mag-celebrate tayo with mistletoe and decoration. Kasi sabi dito, ang pinapaalala kaya number 1, realize the fact that the Lord Jesus Himself did abstain from revelings on the earth. Siya nga, iniwasan niya, umattend siya sa party. Kaya nakita natin, nagsaya ba siya? Nag-miracle siya doon, parang tayo, again, kung a-attend kayo ng ganyan, reunion, party, ang objective nyo yan, sana masyaran sila. So again, di madali yan. Hindi madali yan. Nagmumukha kang ano yan. Kung sila, gusto nilang maging life of the party, ikaw parang magiging ano ka. Ano man yun, di ko alam yung term eh. Parang ikaw panira, di ba? Kaya naalala ko isa sa mga reunion din namin, namigay akong tracks nun. Hindi pa ako masyadong magaling mag-soul winning, no? Kaya inano ko lang, namigay lang akong tracks. Talagang mga ano eh. Parang kinalabutan eh. Mamaya, inuman na yun. Pag gano'n na, usapan, wala na.
Kaya ngayon, naintindihan mo, wala. Hindi natin lugar yun. Bayaan mo lang sila. Sa ibang pagkakataon natin sila, pwedeng sharan. Hindi yung mismong nagkakagulo sila. Sa kasiyahan nila, yun ang balak nilang gawin nung gabi na yun. Tapos doon ka, sisirang mo kayo. Subukan nyo, balitaan nyo ako pag may success kayo doon. Baka magbago isip ko. Ngayon, so number 1, realize the fact that the Lord Himself, di ba kung may konting clue lang na i-celebrate natin ang birthday niya o ano ba, baptism, kung ano mang i-celebrate sa, dapat sinabi na yun sa Bible. Hindi pwedeng hindi kasi lahat ng nasa Bible importante yan eh. Lahat ng importante nasa Bible at lahat ng nasa Bible importante. Eh ba't wala yun? Nasabihin ng iba, don't interpret in the absence of ano. Okay, pero medyo conspicuous yun. Dapat napansin mo yun na bakit wala. Kasi may makapangyarihan siya, mapera din siya kung gusto niya. Bakit di siya nag-party-party? Hindi yun ang place natin. Yun ang aking interpretation dun. Eh wala naman na siya eh. Siya ay nabuhay na muli at ligtas na tayo. So marami pang hindi ligtas. Paano ka makiki-happy-happy doon? Tapos makikisunod ka pa sa kanila, Merry Christmas ka rin. Hindi ko nakikita ng ano eh. Ang magiging effective witness tayo. Yung iba naman yan, naiintindihan ko na ginagamit nila yun para kahit na paano, si Jesus tayo. At malambot daw ang puso ng mga tao sa Christmas. Okay, in a way, totoo yun. But ako personally, nakita ko doon niya, gusto niya revealing tapos sisigitan mo ng... So again, kung may success ka kayo doon, sabihin niyo sa akin. Number 2. Tapusin ko na. Anyway, sa verse na sabi niya, that he no longer should live the rest of his time. So, sino yung tinutukoy na he dito? Sige nga, mag-isip naman kayo. Sino yung he? That he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men. Sino yung that he? Ayan yung verse 1, kita nyo. Sino yan? Christ? Yan. Mga tao. Sabi niya, si Kristo nga yung antecedent niya, pero ang antecedent nung he no longer, sabi, for he, may ginawa siyang example lang kasi ng example na tao, na nagsuffer sa flesh, ginagaya kay Jesus, si Jesus nagsuffer in the flesh, at sinong sumunod kay Jesus na nagsuffer din sa flesh, humihinto na yun sa kasalanan. Hindi sinabi perfect, pero talagang, ibig sabihin, hindi na yung tipong, ayun nga, i-celebrate mo, pagpaplanuhan mo pa. Nakita niyo pagkakaiba nun? Pag nagkasala ka na hindi mo pinagplanuhan, pero nagkasala ka pa, hindi ako naniniwala yung sabi nila, iba yung willful sin, tsaka yung unwillful sin. Kaya daw pagligtas ka na raw, di mo na sinasadya yung kasalanan mo. Pwede ba yun? Sana. Kaya palusot yun. Pwede ba yun? Ginawa mo nga eh. Iba yung sinasabi ito, yung sabihin niyan is, yun nga yung hindi mo pinagpaplanuhan at ganon sa celebration. Mag-celebrate ka. Ano meron tayo celebration? Ay, mga kasal pala. Yung magkakasal ngayon, di ba? Asal ako doon yung sinasabitan ng pera eh. Dito yung mag-uumpisa ka pa lang, karnal ka na. Pera. Kaya iba, ganon ang philosophy. Gumastos ka na, mangutang ka na. Ay, wala akong pera. Hindi, gagawa tayo ng paraan para ganahan yung mga ano doon na maglagay ng pera. Kikita ka pa kasi may kilala akong ganun. Kumita. Ibig sabihin, celebration ng ano mo, business. At ang iyong suot dapat mahaba kasi wala na silang malalagyan ng pera doon. Ganon. Eh ako, kaya nakita ko, wala kayo dyan, di kuripot kong kuripot. Hindi ko gusto yung practice. Hindi nakuha yan sa... Kaya sabi ko dito, sinasabi niya, okay, na siya, na nag-suffer, hindi na yan gugustuhin yun. At hindi yan yung pag, ang lalaw na pag ang utak mo ngayon, si Jesus nag-suffer, ngayon i-celebrate natin siya. Mag-ano tayo, sobrang bongga-bongga. At pakita mo na sa Facebook, hindi sapat yung nag-gumastos tayo. Dapat pakita mo yan. Nag-staycation tayo sa Hong Kong, kung saan man yan. Pangit na pala Hong Kong ngayon. Ano ba sikat ngayon destination? Macau. Kung ano man yan, okay mag-promote.
Kung saan man yan, again, walang masama kung ano Ang sinasabi dito, medyo malalim kung sino ginagawa natin ngayon. Ang ginagawa natin ganito. Para tayong doktor ba, na totoong doktor ba? Alam mo may sakit, alam mo may pwedeng panggalingan yung sakit. Kaya sabi ng mga totoong doktor, sabi niya, prevention is better than cure. Yun ang ginagawa natin kahit mga kabataan pa lang ngayon. Sinasabi mo, magkakaroon ng Christmas party sa isang bata ba dito? Ayan. Kakaroon ng, hinawanin ka na natin, maraming bakla dyan. Yung mga teacher niya, biglang yung morals ng teacher, ino-off. Pag Christmas party, ano nangyari? Di ba? Hinawanin nga kayo ngayon, again, pag andyan na kayo, bahala na kayo. Dahil si Pastor, hindi ko sakop ang buhay nyo. Pero kung marunong na kayo, nagawa ko na yung obligasyon ko sa inyo, kayo na yung gagawa kung paano kayo makayos. Kaya tinaanan. Number 1, realize the fact na si Jesus nga, maraming pera. Kung gusto niyo mag-celebrate, pinakita niya siya yung pinakabongga. Kasi, diba? The first Christmas, hindi, sabsaban niya eh. Number 2, sabi dito, actually, sub-point lang to. Ang sabi dito is, yan, so hindi ka na mabubuhay for the rest of his time dahil ikaw ay, habang nabubuhay ka daw, hindi ka na in the flesh of the lust of men. Ibig sabihin, hindi mo nasusundan yung gusto ng tao. At hindi lang basta gusto, lust. Ibig sabihin niya, talagang gustong-gusto. Amen? Amen. Sana nakukuha niyo yung inaano natin But the will of God, nakita niyo, kinontrast. Pag sumusunod ka sa tao lang, hindi yan kalooban ng Diyos. Pag sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, hindi ka makikisakay lang sa gustong, Christmas na naman. Kaya sa Thanksgiving sa kanila, Black Friday, parang kinokonta yan ang ganda sana ng Amerikano sa Thanksgiving. Talagang sa Diyos yun actually. Pero syempre, hindi naniniwala sa iba sa Diyos, so thanks the stars, ganyan. Pero yung sa Friday, sa Thanksgiving nila, Thursday, kinabukasan nun, ang tawag nila Black Friday, talagang tinapatan Thanksgiving, tapos Black Friday. Sa ating mga Pilipino yan parang Pasko. Amen? Kaya tingnan nyo nung Pasko, di ba, may aksidente pa nga, lalo daw nag-traffic. Ang daming tao nung kailangan magsaya, kailangan magpahangin, kahit walang pera, mangungutang, kawawa naman. At may balita rin sa ABS-CBN, ganun. 30% ng mga tao, pinalipas ang Pasko kasi walang budget. So, anong iniisip mo pag nabasa mo yung ganun? So, yung iba, inaway, nangaasar Di ba? Iba naman, practical lang, okay lang, kasi marami pala akong kasama, hindi lang ako. Pero maganda yan, kahit pinagpala ka, hindi ka nagkikipag doon. Amen? Ako, ganun kami, walang handa, sinesave ko sa January kasi bagsakan lahat yan. Ang pressure, amen? Ayaw nyo na ata, gusto nyo ata mag-Christmas kayo. Number 2, verse 3. For the time past of your life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles. Nabasa natin kanina ito Nakita niyo, may kinukumpara siya na gawain ng mga hentil, yung mga hindi nakakakilala sa Diyos. O di isa-isa niya ngayon, lasciviousness, lust, excess of wine. Diyan nabanggit po yung reveling na again, parang hindi naman masaya, magsasaya lang naman once a year, twice a year. Pero pansinin mo yung gusto bonggang celebration, hindi lang Pasko yan Lagi pag may pera yan, ganun. Talagang kasi nasa nasa sistema niya na yung ganun. Banqueting, ayan, kung sabihin Pastor, yung reveling, yung excess naman yan pati banqueting, party lang din yung banqueting, kahit isang kainan. Kaya minsan tayo dito, huwag di sobra-sobra maganda naman sa atin, pwede natin take out. Wala pa rin problema. Parang nung isang araw, nag-libre naman ni Lola nitong mga to kasi may pera. Ako, okay lang. Sige, order lang. Order daw At least take out naman yun. Pero ang sinasabi dito, wag sobra-sobra. Ayaw ng Diyos yun. Kasi may pwede kang paggamitan dyan, tapos di na magtatights yan. Yun ang masaklap Kalaban si pastor niya pag ganun.
Kaya mo kami magganyan kasi gusto mo dito eh. Ano masama doon? Ikaw mag-isip. Ikaw mag-decide. Abominable idolatry. So again, idolatry, katatapos lang natin yan. Yung iba pa, sa kanila okay lang yun. Ba't sinasabi sa Bible ngayon, abominable? Kasi nga, naiintindihan. Yan ang dapat maging diferensya sa atin ngayong umaga. Yung para sa kanilang okay, normal lang, na may party-party at basagan ng ano man yan. Kasi yan, mas party yan. Excited naman to. Hindi excited sa studies yan, excited minsan sa happenings. At I believe, kaya kahit, nabanggit ko na sa inyo, kahit pag mga foundation day, yun ang mga ayoko eh. Sayang sa oras ng mga bata to, at ang mga anak ko, sige, aral ka lang aral dyan. Hindi natin kailangan yan. Tinayo ang ating school nung ganyan, kaya kailangan tayong magsaya. Kayo magsaya. Kasi kumikita kayo, yung mga kami, kailangan mo magsaya. Sige nga. Ano yung sabi doon? Number 3, Number 2, verse 2 na, verse 3, point number 2, paano natin may iwasan yung mga yan? So number 1, makita natin si Jesus nga, hindi nag-party-party. Number 2, login na, hindi eksaktong ano to apple to apple. Pero may sinasabi dito sa verse 3 na, for the time past of your life, ganito daw yan, pag ikaw ligtas ka na, di ba? Ano daw dapat mong gawin? Yes, nabanggit ko kanina, natuto ko mag-Yossi. Pero past na yon. Hindi na ako masaya doon, hindi ko na babalikan nyo. Kung kinukwento ko man yun, nahihiya ako doon. Amen? Para pagkakuhaan nyo ng aral. Kasi nung past na yun, kaya nga bili ako ng bili, nag-enjoy din ako nung panahon na yun. Kala ko lang. Ngayon, minamak ko kasi nga, parang yun na sundan. Kasi nasabi ni Peter dito, ganun din. Okay, sige, dati nyo ginagawa yan, mga bastos kayo, mga party-party kayo, idolater kayo. Okay, napatawad na yun. Salamat sa Diyos. Ngayon, kung sinasabi yung past of our life may suffice us. Ibig sabihin nun, tama na yun. Alam nyo naman, kasabihan na yun, di ba? Enough is enough. Tama na yan. Hindi sinabing tama, Sabi, tama na. Makontento ka na doon. Huwag mo nang balikan. Kaya number 2, consider thyself past that type of indulgence. Kung sinabi indulgence, sarap naman yun, party tayo. Tapos ka na doon, oy. Kaya ang pinakamasayang ginagawa natin ito every Sunday. Nag-fiesta rin tayo, may konti tayong pagkain dyan, pero ang pinag-fiesta talaga natin, salita ng Diyos. Amen? O, kitang-kita ko sa inyo kung sino nag-enjoy Kaya ako minsan ginaganaan din ako mag-preach. Kahit ako ano ba to? Isang gusto ko lang sa isang sulok, si Joshua. Pero naintindihan ko, napaganda pa lang mag-preach, yung natutunan ko na tinuro sa akin, turo ko ulit. And with passion. Para gusto rin nila sa church. Hindi sila maghanap kay Tito Beck and Joey ng patawa. Si Pastor Tech, kahit Connie, nakakatawa din minsan Kasi nga, Connie. Doon na lang ako kay Pastor, di ba? Okay na rin. Pwede nang pagtsagaan. At saka, hindi mo bastos, di ba? Doon, parang pinipilit ka doon lalo na yung mga comedy, scripted yun. Kala nyo lang, stand-up comedy, yun, impromptu yun. Ito ang impromptu, amen? Alam nyo yung impromptu? Ibig sabihin yung on the spot, di ba? Yun. Ayun, so tapos ka na doon. Naaalala ko pa, Ako rin, naaalala ko rin, pero dahil tinuruan ako salita ng Diyos, naaalala ko, pero nasasayangan ako doon. Ang masama pa noon, ako may mali doon Hindi ko makakalimutan kasi nga, hindi ko pa natutunan yung lesson na kasi nung malaki-laki na ako, syempre hindi na ako pinapakilaman ng magulang ko. Anong exchange gift mo? Kanya-kanya na lang parang tinamad ako noon. Parang nagastos ko ata yung pambibili ko dapat ng exchange gift. May luma ako dong sabi naman nung dati ngayon may wish-wish na kayo, di ba? Sana, bahala na kayo kung anong gusto nyo exchange gift. Hindi ko makakalimutan nung naawa ako sa pinagbigyan ko. Kung ano lang yung tira-tira, meron akong lumang kaset pa noon. Hindi ko na inisip kung magugustuhan niya o hindi. Basta yan, hindi ko na kailangan yan Nilagyan ko pa ng kung ano, sabi, hiyang-hiya ako noon Kasi natanggap ko, maganda, tapos binigay ko. Luma na, ang pangit pa.
Okay, kung nakikinig ka dyan, sorry ha, hindi, wala eh. Bata eh. Bata isip. Bakit ko nasabi yun? Kasi nga, yun, so, yung mga, pag naaalala mo yung mga ganon, ano, tama na yun. Para makaiwas tayo pare-pareho. Yung mga ibang magulang kasi ganon nga, nabanggit ko sa Santa Claus eh. Eh kasi nung bata ako, naniniwala sa Santa Claus, tuwan-tuwa ako pag gising ko ng Christmas Day, nasa ilalim at may mga medyas doon na mabahon. May regalo sa ilalim ng puno. Ang saya nung masaya talaga, pero the fact na ngayon, alam mo na nanloloko ka, di pala totoo yun. Paparanas mo pa sa mga anak mo. Sapat na yun. Tama na tayo doon. Marami pa enjoyment na pwede pagkuha ng enjoyment, hindi sa mga kasinungalingan. Amen? Busin na natin to. Number 3. Ito yung sabi ko kanina. Wherein, they think it's strange. Ay, weird. Sa palagay daw ng mga tao, yan, pag ikaw daw ay that ye run not with them to the same excess of riot, speaking evil of you. Oy, KJ ka naman. Stephen, nakaganyan ka lang. Kami nagkasaya. Ano dito? Nakaganyan ka lang, oh. Iniisip mo, dapat di na ako pumunta. Dapat dito lang di ka pumunta. Ay, weird naman. Ba't hindi siya masaya dito sa basagan ng itlog at basagan ng ano? Strange ka naman, weird ka naman. Eh, lahat kayo masaya, ikaw hindi. Akasarin ka na, di ba? Eh, yun din sinasabi sa mga Kristiyano. O paano yan? Nagkataon ba yun? Kaya number 3, don't be afraid to be different. Yung sinabi natin kanina. Sa point natin. Ay, hindi ko nag-celebrate Christmas. Lahat kami dito, pagandahan ng ano, di ba? May parol, yung ibang mas malaking parol. Mas malaking parol. Hindi, sa amin talagang yung ilaw namin, nakita nyo ba na gumaganon-ganon pa? Ay, wala kayo dyan. Ang hirap dyan isabit eh. Meron mga design ngayon na hindi na mahirap isabit. Di ba? Alam nyo yung parang projector na lang. Lahat ng mga kapitbahay nyo, kanya-kanyang paganda kayo. Wala. Pasan ba yan? Yun ang tanong. Pag may nagtanong sa akin noon. Ito, hoy, technique. Pag may nagtanong sa'yo, nagtataka. Ba't di ka naka-miniskirt? Ba't di ka naka... Eh, kami lahat ganyan. Ba't di ka bastos? Ba't di ka umatid? Ba't wala kang Pasko? Tanungin nyo lang, pasan ba yun? Sa kanya yung burden. Pasan ba yun? Ano pinanganak si Jesus? Alam ko, kaya nga sineshare namin yung gospel eh. Para maligtas yung mga to, kasi yun ang pinanganak siya dito, nagkatawang tao siya, ngayon nasakta na siya, alam ko yan. Pinapangako every week eh. Ayan, isa nila iiwas. Amen? Ganun din. Ba't di ka nag-miniskirt? Kabastusan yan, ganunin mo agad. Kasi kanina, nawala rin sa kanila yun, inalis ng demonyo yun, tsaka kung sinong pabayang magulang yun. Ibalik mo sa kanya, mamahiya siya. Kasi basta mayroong ano dun eh. Natawa ko kami. May nag-miniskirt daw sa church. Basta bawal ba yung miniskirt? Ganyan pala pag may nagtanong daw, sabi niya. Kaya sagot daw niya, okay lang, basta hindi lang nakapanty. Medyo bastos eh, pero manini yan. So, ba't ka ba natanong yun? Diba, tanga na mismo yung mga tanong minsan ng mga ano eh. Kaya ganyan dapat may talino ka. Parang weird mo. Paano mo nasabi? Define weird. Yan, ganun. Kaya number 2, don't be afraid to be different. Eh, ba't di ka nagsasaya? Kasi masaya na ako eh. Masaya na ako. Uwi ako sa pamilya ko. Din yung mga anak ko, cute, minsan makulit. At okay lang, masaya na ako eh. Ba't ko lang gumastos? Ano bang dadagdag ko sa kasiyahan ko? Wala na. Kasama kayong magulang ko, asawa ko. Masaya kami, masaya ako sa buhay ko, trabaho ko, sa church. Gagastos pa ako. Sa kanila yung burden of ano yung gusto niya gawin sa inyo. So, hindi masama maging different kung tama yung dahilan bakit ka iba. Amen? So, ganun din sa Christmas, saka sa kung ano man yan. Think it not strange. Huwag mong isipin na, they think yun na strange siya, pero actually hindi. Okay, kaya lang point na. Number 5. Number 4. Sabi sa 5 and 6, sabi dyan, who shall give an account to him? Tinutukoy pa rin dito yung mga yun nga, excess riot, speaking of evil you.
Ang isipin mo daw, who shall give an account to him? Lahat ng tao magbibigay ng account. Alam niyo yung account? Ano yung accounting? Ano yung sabihin accounting? Numbers. Hindi lang basta recording yun. Dapat tama yung benta sa ganyan, di ba? Ikaw tayo nag-post nun eh. May nakita ko may nag-post. Ay, salamat, nag-balance. Ganyan sa accounting eh, di ba? Ang hirap din nun. Kasi nga, pag mali yung lagay mo, hindi magbabalance yun. Yung iba dinadaya. Pag sinabi accounting kasi, sinusulat mo na ngayon lahat ng benta para magka-alaman. Ganun yun eh. So, ganun din sa Diyos. Pag sinabing give account to Him. Hoy, Pame, binigyan ka na ng talino. Saan mo ginamit yan? Di ba? Puro sarili mo lang ba yan? Hoy, madaling ibilangin yung, yung pera, di ba? O, binigyan kita ng ganyan, ganito sweldo mo, nag-ties ka ba? Ikaw hindi si pastor magtatanong sa'yo doon. Tinuturuan lang kita ngayon, ginaguide kita. Dahil nakakahiya tayo pag tayo tinanong, no? Wala kang masagot nun. At again, ang Diyos ay patas siya, may gagawin sa'yo, hindi pwedeng wala. Basta langit. Ikaw wala ka masyadong reward. Siya na, paano mo kayo? Sabi niya, for this cause was the gospel preached. So, medyo malalim to. Pero ang point ko lang dito, hindi ko yung yung 6 ha. Kaya pa ang point natin dito, remember that the Lord will judge eventually. Ayan. So, kung may Christmas man, tama man yung Christmas, December 25, kung ano man yan. Hindi ka kay Jesus, hindi ka nag-celebrate. Kita mo mga Katoliko, talagang abongga, may simbang gabi pa. Oh, spiritual kami. Kasi kami gabi pa lang, kayo. Ilan days yan? May wish ako. Bigla naging Jenny. Feeling niya spiritual na sila. Ikaw nagbabasa ka ng Bible, di ba? Alam makipag. Kasi kanya-kanya tayo ng account. Bibigay sulit sa Panginoon sa Tagalog. Mas spiritual. Hindi nga ligtas yung mga yun. Kung parang pasarili mo, wag. Amen? Paano yung mga Baptist na Christmas din? Laki din ng Ganun din. Alam ng Diyos bakit nila ginawa yun. Amen? Iba dyan actually kaya nag-celebrate din kasi tanga daw pala yung nagsabing Christmas tree yung Jeremiah eh. Di mag-Christmas tree na rin ako. Natangay ka lang, ganun. Basahin mo yun. Puno yun eh. Yung point number 4 natin, ang Diyos ay eventually mag-judge siya. So, anong gagawin natin? Ito lalo na tayong church natin, halos ako na lang yung alam kong meron pa rin asal dyan, marami pa rin dininiwala kahit mga Pentecostal iba. Mga Baptist ang dami, sabi nga sa'yo, before, alam ko, halos wala akong kilalang Baptist na naging Christmas tree. Ngayon, ang dami na. Ano nangyari? So gusto ko malaman, kasi baka mali ako, baka nga masaya, masaya doon. Dati yung Katoliko kami, meron kami niyan. Kami nga nagde-design yan eh. Asal na asal lang ako dyan pag aalis yung liligpitin na naman. Tas, mahal din yan ha. Kaya ang ginagawa namin, tinatago namin yan. Minsan, dinadagaya, iniipis. Di ba? So, mga pilitin kang bumili na naman ngayon. Mamahal din yung mga sinasabit dyan, di ba? May star, dapat may star. Ano na naalala ko sa Christmas tree. So, yun po, no? So, again, sa bagay, actually, ito, pansin ko to, yung mga taong, mga Baptist Christian talaga spiritual, hindi nakikiano dyan, eh. Yung iba na, nakiki-Christmas din. Yung iba, at least, tinatago na lang, yung iba. Pero yung mga talagang pinapakita pang, hindi, bihira yung, talaga, pag puro Bible ka. Again, kung mali ako, sana may correct ako, pero yun ang nakikita ko. Last. Ito yung parang natapos natin, celebrate the Lord. Itong tapusin natin dito, sorry, nag-extend tayo. Magkain naman tayo dyan. So, so ito kasama pala itong 7 sa so gift account. So, yun pala. So, but the end of all things is at hand. Ibig sabihin, kasi ang tema sa 1 Peter, persecution eh.
So kung meron ka man, kunwari talagang, ang hirap naman, ilang taon pa ako, every year na lang. Naiingit ako sa Pasko nila. So again, kaya nga, sige, gusto mo, gawin mo eh. Wala nang... Pero ang gusto ko sabihin dito, malapit na, hindi na magtatagal yan. Ang buhay natin sa mundo, saglit lang. So kung meron ka mang gusto-gusto dyan, magsaya, sa langit mo na i-reserve. Okay, kaya enjoy rather, sa point lang to sa number 4, ng Diyos ay mag-uhusga, consider the brevity of life and therefore the time we need to endure this. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, talagang lagi na lang tayong iba, saglit lang yan. Yung makakatulong sa'yo para umiwas dyan. Amen? Mahina ha. Okay lang. So next is itong 8 to 19, isa-isahin na lang natin. Ito yung mga point ko dito. Enjoy rather the Lord and work and His work. Okay? Kung talagang may gusto ko i-celebrate, at ka mag-celebrate, di ba? Eh, kailangan mag-celebrate, kailangan magsaya. O ito, gawin mo. Dito ka magsaya sa Panginoon. So simula dito, ano yung mga pwede nating maging masaya tayo dito? Have fervent charity among yourselves. Yan, pag-ibig yan ah. O di, mahalin mo na lang kahit hindi Pasko. Amen? Ganyan, kaya yan, ang Pasko ay panahon ng Ha? Sabihin, pag di na Pasko, bukod sa plastic yan, mga plastikan din yan. Yung sinasabi mo ba? Nakita niyo yung contrast doon? Gusto mo magsaya, gawin mo araw-araw, mahalin mo lahat ng kaluluwang at kaya mo all the days of the year. Amen? Kaya tayo, soul winner tayo, anong babato mo sa amin? Amen? Kahapon din, may tinatamad daw, parang gusto kong umuwi kahapon ng maaga. Kasi nga, alam ko, may preparation pa. Eh, naaalala ni, andyan pala yung tatay ni, minsan lang yung sa isang taon yan eh. Eh, di sige. Amen? Amen. Yun ang pag-ibig. Doon ka matuwa. Use hospitality na without grudging. Yan ang masaya, yung walang grudging. Ano nangyari sa Christmas minsan? Ayun. Kailangan, ganyan. Kailangan, 500, exchange gift ha. Parang mo nang dinigtan, regalo. As everyone receive a gift, yan, pwede walang problema. Even so, minister the same one of another as good stewards of the manifold grace of God. So, ganito po yan. Alam naman natin, iba kapos talaga sa pera. Pipilitin mo pa ba yan? Christmas party. At minsan pag Christmas party din, merong contribution. At ang minsan, madalas contribution. Pare-parehas tayo ha. Kaya sa atin, di natin pinapractice yan eh. Kasi totoo talaga nakakatiso. Yung iba talaga, yung iba kasi hindi makakaintindihan eh. 500 lang eh. Yung iba pa sa 500, budget nila ng 2 araw sa pagkain yun. Kasi sabi dito, kung nakatanggap ka daw ng regalo, ganun din yung gawin mo sa iba. Again, iba-iba nga yung regalo natin. Iba, magaling ka lang sa ganyan. Kaya naman, nabanggit ko by the way, nung wala ng Thursday ha. Nakalimutan sa announcement ha. Pag may natapon sa van ha, pakilinis lang natin na Sunday afternoon. Amen? Hindi na kasi makakot Stephen. At ako din. Pwede nang palinis sa labas siya, pero alam nyo na. Hanggat pa hindi ko pinapalinis sa labas ng more than twice. Parang tayong mayayamanin naman tayo. No? Tayo na lang. Amen? Amen? So kung saan ka magamit dahil kaya mong wala kang pera, may lakas ka. Amen? Ganun daw yung gamitin mo. Kasi marami namang binigay sa atin ng Panginoon at pinagkatiwala. Doon ka maging masaya. Amen. Na hindi ako nakapag-contribute, pero ako naman yung nagluto. Ako yung naglinis. Ganun, kasi tayo rin, ganun yun. Ay, basta wala akong ganyan eh. O di ikaw yung ganyan, pwede ba? Ay, ako maglilinis. Wag na, o di wag ka rin kumain. Ay, samahan nyo naman. Ay, paglalagyan sa'yo. Ayan, so lahat daw tayo may tinanggap eh. Kaya dito tayo maging masaya, yun ang gusto ko sabihin. Magsaya. Ito rin, ano yung madalas natin kaya? Kaya nakikinig kayo ang preaching kahit mahaba, di ba? Ano yung pwede lang maging masaya? If any man speak, let him speak as the oracles of God. So natutuwa kahit kahit mga simpleng tao lang pag nagsalita minsan. Kaya ako yung pinapakinggan. Tapos tinitingnan ko rin kung ano yung natutunan nyo eh. Sabi dito, pag nagsalita ka raw, dapat parang Bible ka. Yun ang maganda. Ibig sabihin, hindi puro kalokohan. O yun ang nangyayari sa Christmas party. Kung ano yung naghahanap yun,
Naglo-load pa yun ng mga joke na walang kwenta-kwenta. Doon ibabato yun. Ang galing ko talagang patawa. Eh ako, pag na-identify ko gano'n, koni ako doon eh. Oh. So dito tayo maging masaya pag tayo ay marunong magsalita ng tama. Yung salita mo pa lang. Diba? Dahil full of wisdom, doon ka maging masaya. Yun ang aralin mo. Sino bang kausap ko last time? Parang si Kuya ng kahapon. Sabi ko, yung mga anak mo, pag nasanay sa church yan, ay matalino yan. O, totoo naman, di ba? Amen. Kayo, pag kakabisado kayo ng memory chapter, sa palagay nyo, sayang ba yun? Ang ganda ng grammar ng King James. Nalalaman nyo mga thereby. Hindi na masyadong ginagamit yan eh. Oh. Pero saktong-sakto yun. Eh lalo sa amin, pag nagtrabaho kasi kami ganun, puro communication kami, written and spoken. Minsan parang naaalangan ako. Pero hindi, bahala kayo dyan. May isa namang barok. So maganda yung, anyway. Minister, ganun din. Pag ikaw ay tumutulong, doon ka maging masaya. Pag nag-glorify ang Panginoon, doon ka maging masaya. Pag napuri ang Panginoon, doon ka maging masaya. Amen? Hindi yun, nagkakagulo tayo dito. Puro pera-pera. Ay, saya, puro pera. Maubos din yan eh. Kaya po yung mga tumatagal sa church, pansinin nyo, ako napansin ko. Doon sila masaya. Mga bagay na may kinalaman sa gawain ng Panginoon. Mas gusto na yung joke ni Pastor kaysa kay Tito Vic and Joey. Kasi, kung hindi naman yun eh. Eh, minsan ginagaya nga lang, minamak lang natin. Pero, di ba? Dito tayo magsaya. But rejoice in as much. Ito na. Bakit tayo dapat magsaya? Eh, partakers ka eh. Eh, kaso, Christ suffering yun, Pastor eh. Kaysa, mas gusto niyo yung, di ba, minsan nagkakwentuhan tayo. Napatagal tuloy ako. Kahit yung mga bata, uy, ano ba ginagawa yung mahirap ngayon? Wala na? Kaya nga, nagluto kayo. Ang init sa ano, ito. Pati yung pawis namin, nalalagay doon. Pag pare-pareho kayo di ba? Pag pare-pareho kayo, ay, huwag gagawin. Pag pare-pareho naghirap, kahit anong bagay man yan, di ba masaya kayo? Nagkukwento ba kayo? Ang hirap nyo, no? O kaya, yung mga lalaki, di ba, nagtulak tayo, di ba? Classic yun eh. Uy, nasira yung sakit, nagtulak kami doon, pero saya namin, no? Eh, pag pare-pareho tayong, kaya tayo nahihirapan dahil naglilingkod tayo sa Diyos, yun ang masaya. Yun ang pinagkakwentuhan natin. Dati may sinigawan kami dito, pero kasi mas nangyayari sa atin yung mga kinakwento ko, di ba? Kasi may kwento rin kayo na misa kwento niyo sa akin para kukwento ko dito. Yung iba doon, yung may sinasolvin sila dito, tapos yung lolo, nilapitan, pinali sila. Ako na mag-solvin dyan. Di ba nakakatawa yung mga ganong kwento? Na-insecure yung lolo. Ano. So yun, doon tayo masaya. Hindi, mag-party tayo. Yan na naman. Bukod sa ano yung mga ayaw sa party, magastos. Minsan, madaming basura din after, di ba? Eh tayo yung kasiyahan natin, impromptu eh. Yan, katulad yan, may mga kwentuhan ganyan. Ayun. Pinapaano ko na lang, pinibilisan ko lang. Kaya, enjoy the Lord and His works and His ways. Tapusin na natin to. Ayan, no? Happy na naman. If you are reproached in the name of God, happy are ye. For the Spirit of glory and of God rested upon you. On their part, He is evil spoken of, but on your part, He is glorified. Amen. So, ang Diyos nababastos sa mga to, pero sa atin, natutuwa siya pag tayo binastos, kasi pag naglilingkod tayo sa Diyos, ang saya mo daw. Happy ka ba? Ito rin yung binanggit natin last time eh. And lahat, ito, medyo obvious na to, pero syempre tawag ka daw. Ang saya ko kasi kinulong ako. Kaso loko-loko ka naman, hindi ganun. Hayaan mong kulong ka kunwari, pero ginagawa mo yung mabuting bagay. Yun ang sabihin. Tapos, so classic yung kwento of course ni Paul and Silas, di ba? Nakakulong sila sa Acts 16 ba yun? Tapos lumindol, dahil sa kumanta sila. Ang saya nila dun eh. Ba't sila nagkakantahan, nakakulong na sila eh? Masaya sila eh. Kasi nga, hindi sila nahihiya kasi kasama nila, ginagawa nila yung kalooban ng Diyos. Saka sila kinulong. Okay? And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly? So ito parang pinapakita na itong mga ungodly, kawawa to. Eh kung tayo nga, iba sa atin ay matino na, ang hirap ang maligtas, okay, mahirap. So doon tayo maging masaya na para tayong limited edition. Intindihan nyo ba yun? Kaya pwede nyo lagyan yung noon nyo, limited edition.
Hindi kayo basta-basta. Amen? Kahit mga Baptist. Tayo, limited edition pa rin tayo kumpara sa ibang Baptist eh. Wherefore, let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator. Sabihin daw, masaya tayo na kahit tayo naman ay persecute, nag-suffer, pero yung tagapagligtas natin at yung nagkikip, ibig sabihin yung nagpe-preserve sa atin, ang Panginoon at kaya niya. So, masaya yun, di ba? Parang naalala ko na naman si Lazarus, di ba sabihin, uy, papatayin ka namin. Tatawa-tawa lang sila kasi nabuhay na nga siya eh, di ba? Namatay siya, binuhay siya ni Jesus. Wawani nga mo, natatawa ako. Or ano naman, pwede mong kumpara yan yung tapos na tayo, nag-ano lang ako para maka-close ko lang. Nakakita ba kayo yun, yung napanood ko na sa feed ko na naman. Yung pinaglalaroan niya, ginagatasan niya yung honeycomb. Siyempre, galit na galit yung mga mga bubuyo, kinaagat siya. Kasi may protection siya eh. So, meron din siyang ganun, no? May net, may... So, parang ganun tayo, amen? Ginagawa natin yung kalooban ng Diyos, yung mga bubuyog, yung mga satanas, yung mga kalaban natin. Sige, sukin natin yung mga... Wala, di tinatablan na. Ang saya na, di ba? Parang gusto mo pang, sige, kagatin mo nga. Ay, Satanas, sige ba, Satanas. O yung mga unbeliever dyan, sige, asarin mo pa ako. Gusto winning pa rin ako, asarin mo pa ako. Amen. Ang saya nun. Yun ang masaya. Are you happy? Ay naman. Kailangan magsaya. Dapat pag ganun, dapat mababaw na sa atin yun. Ay, party tayo para masaya tayo. Ay, masaya na ako eh. Dahil yung sagot mo. Gusto niyo pa rin sige, wala na kayo. Nasa inyo naman yan. Doon minsan sa mga ginagawang attendance kasi yan. Bad? Kung ba Pastor, may mga kapitbahay ng villager, yan, sige. May mga kantahan sa kanila na mga worldly songs. Pwede pa sa aming familiar banding natin na mga spiritual songs sa kantahan. Sasabayan nyo. Sa bahay po namin. Yun lang po ang nanong po. Walang ano po yan, no? Karate kasi nakakairita, di ba? May gusto ko yung healthy yung... Kung labanan nyo, walang problema. Sabi ko nga sa inyo eh, nasa inyo yan eh. Di ba? Pero, nga pag nagpapaputok dito kahit siyang... Sino nagpapatok dito? Ako bukod sa... Ayaw magputok at gumastos. May din yan eh. Dahil kong tinanong dyan, natawa na lang sila eh. Mga Kristiyano, nagpapaputok ba? Nagsasalibrate ba New Year? Nakaputok ba kayo? Siyempre yung mga siyempre. Wala kang masama dyan eh. Alam nyo ba ba't nila ginagawa yun? Para umalis daw yung bad spirits. Maniwala ba tayo doon? Ngayon, yung sinatanong ni Bada, labanan ko na, nasa iyo yan, pero ako ini-enjoy ko na lang yan. Pero kasi pag nilabanan, pwede rin. Di ba? Para kasi at least yung mga anak mo, para hindi malaman yung mga kanta. Ito nga si Aiden minsan, kumakanta ng huy, sumunod ako. Ito si Johan din. Hindi natin may iwasan na alas, di ba? Okay lang, walang problema. Ito, may speaker kami dito kung gusto namin labanan, pero ako, tinutulugan ko na lang yun eh. Kaya ako, tinutulugan ko na. Tsaka yung mga bata yung tapad, di ako nag-aalala sa kanila doon. Kasi nga, hindi mo naman totally masisil, di ba? Kaya mo minsan makuha nila yan, tatalunin nila natin yan dito sa preaching na lang. Ganun lang ang prinsipyo ko eh. Hindi pwedeng masyadong yan eh. Kaya sabi ko, kahit mga anak ko, mag-games ka dyan, aasarin lang kita. Then later, natin kung productive ka ba dyan. Kasi di mo sila pwede, alam mo, pag ang bata, kinulong mo, rin eh. Sabi nga lang, mag-rebelde. Pero, may certain yan, definitely may karapatan tayong di ba, pagbawalan. Ayan, medyo naiba tayo doon. Pero magandang tanong din, no? Kasi labanan po talaga yan eh. Kaya nga tayo, 3 times a week tayo ditong Bible. Pero para may panlabang kayo, hindi yung puro depensa lang. Ako narinig. Uy, takpan mo yung... Alala ko, nanonood kami ng Ayun, hindi ko pelikulang ganyan. Nanood ka ba yun, tatakpan mo yung, di lalo na curious, ano ba yun? Hanapin din nila yun. So again, kaya nga patalinuhin mo natin. Pag lagi sa church,
Yung mga influencer, tatalunin nila yan. Tatalunin natin yan, salita ng Diyos. Okay, magsaya na tayo. Kailangan magsaya eh. Pagkain lang, okay. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. I pray na kami pa'y natuto. Though repeat na lang ito ng marami para sa iba, Panginoon. Ba't sa iba, ito yung makita namin. Ano ba yung philosophy ng mundo, Lord? Ba't nila kailangan magsaya? Kami, Lord, ay masaya na. Nagbabasa na kami ng Bible, naintindihan namin, naligtas kami. Marami pa kami pinangako na I believe. Tutuparin niyo, Lord, according to your will and time frame, Lord, I pray. Maging masaya kami dito, Lord. Di kami magkaroon ng urge na makisaya lang, especially sa uso, Panginoon, sa libutan. Sinabi niyo sa salita, lahat ng bagay na gusto na sa libutan ay masama. So, di ko na-quote, but I pray na intindihan namin to, Lord. Ang daming source ng kasiyahan. Hindi kailangan magastos. Hindi kailangan sumibay sa iba. Again, yung debate sa December 25, kung ano man yan. Makita rin namin past that. And huwag namin hayaan na kami po'y alipos tayo dahil lang may mga bagay kami naintindihan sa iyong salita, Panginoon. So again, kabaling kami dito, Lord. Correct nyo kami, Lord. Turuan. Baka naman may kailangan i-balance dito, Lord. But I pray na yung kalooban na matupad sa amin. At mas masaya kami sa inyo, Panginoon. Hindi kami na-boring. Hindi namin kinokopay sa libutan dahil sapat na yung kasiyahan na meron kami sa inyo. At kung yung iba ay hindi pa masyado, Panginoon, turuan niyo rin po sila na maging masaya sa inyo. Paulit-ulit, rejoice in the Lord. Rejoice sa Bible, Panginoon. I pray. Tulungan yung bawat isa. At genuine, Panginoon, yung kasiyahan sa inyo. Ilang po, Lord, bigyan niyo rin ang basbasan niyo namin kakainin. Salamat dito sa mga ganda, sa pagkain, sa sustansya, Panginoon. Kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen.